Hello, good day sa mga taga-subaybay. Makikita nyo sa screen ngayon itong Yamaha mixer na model MG12XU. May nagtanong sa akin kung paano daw gamitin itong group fader at saka itong group out jack. Kung hindi nyo nababasa sa screen, may nakalagay dito group out. Personally, hindi ko ginagamit ito. Kadalasan nakikita ko to sa mga live event. So yung konting alam kong nakikita ko sa live event, yun ang i-share ko sa inyo. Para sa mga beginner, magbigay muna tayo ng konting overview kung paano ang pag-set up natin na gagawin natin dito sa demonstration natin. Dito sa input na channel 1, maglalagay tayo ng microphone para sa vocal. Dito sa channel 7-8, maglalagay tayo dito ng music. Ang magiging output natin, dalawang set ang main output nitong mixer na to, isang 1/4 point jack at saka isang XLR. Ang gagamitin natin, XLR. Iko-connecta natin ito sa active or powered speaker na alto. So hindi na natin kailangan ng amplifier para dito sa main out. Itong group out jack, gagamitin din natin yan mamaya. Itong mga volume control slider or fader, meron silang designated off and on switch. Kaya dapat itong switch naka-on para magkaroon ng signal. Itong mga channel input naman, kung mapapansin nyo, merong dalawang maliit na button, isang gray, isang pula. Itong gray nakalagay sa ilalim 1 and 2. Itong pula nakalagay ST, ibig sabihin niyan stereo. Itong mga channel input na to, yung rota niyan, pwede nyong i-direct kung saan nyo gustong pumunta. Kung pinrest nyo itong gray, pupunta yan dito sa group fader. Pinrest nyo itong pula, pupunta dito sa main output na stereo. Bigyan nyo ako ng konting time, i-set up na natin itong gamit natin. Ito na ang mga gadget na gagamitin natin sa demonstration. Of course, itong mixer. Tapos itong microphone natin, nakakonekta dito sa channel 1. Model nito, EV na N767A. Yung music natin, nakalagay dito sa 7 and 8. Kukuha tayo ng music dito lang sa cellphone. Ngayon, meron akong pakikita sa inyo dito na isang system. Itong equalizer na to, nakakonekta dito sa maximizer, tapos nakakonekta dito sa emotive preamplifier, finally dito sa QSC amplifier. So separate independent system yan, iko-connecta natin yan mamaya sa mixer. Ang magiging speaker nitong QSC amplifier, itong EB. Dalawa yan, isang left at saka isang right, nandito yung isa. Ngayon, ito yung alto speaker, yung sinasabi ko sa inyong nakakonekta sa main output XLR ng mixer. Dalawa din yan, isang left at saka isang right. Okay, lagyan na natin ng signal itong vocal natin. I-on natin itong channel 1. Yung fader ng channel 1, ilagay natin sa unity. Ngayon, para lumabas yung signal dito sa main output natin, nakatarget dapat ito sa stereo main output fader dito. So, i-press din natin ito. I-on din natin itong main out fader. Tapos natin ngayon itong main out. Pagsalita tayo. Hello, 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 hello. Yan meron. Hello, 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 hello.
flat ang dating niya kasi hindi dumaan sa built-in sound effect processor. Para lagyan natin ng echo, padaanin natin dito sa FX return. Dito naka-target yung built-in sound effect processor nitong mixer na to. Sa kailangan, naka-on din ito. Tapos i-target din natin sa stereo. Dito na tayo magtataas sa sound effect. Hello, hello. Hello, hello. Test, test, test. Hello? Yan, meron na. Hello? Hello? Test. Test 1. Okay, na ang ating vocal. Ang music naman, lagyan natin ng signal. Baba ko muna itong channel 1 fader, iwas feedback. Itong knob ng aux number 2 ng music, kailangan naka all the way down. Otherwise, dadaan siya sa sound effect processor, magkakaroon ng echo. Kung papansin niyo itong channel 1 auxiliary knob na number 2, nakaangat yung pointer, kaya nagkakaroon ng echo yung vocal. Start natin itong music, i-on natin yung channel 7, 8. I-target din natin yung malit na red button papuntang stereo. Ilagay din natin sa unit ito. Magbaba ko muna ito, baka mapalakas ang pasok. Start natin yung music. Lagyan ko ng vocal ngayon. Hello, test 1. Hello, hello, test 1. Hello, hello. Hello, test. Hello, hello. Test 1. Hello, hello. Hello, hello. Kung napapansin nyo, mas malakas yung music. Kailangan i-adjust natin yung volume ng music. Pinatay ko muna itong music. Kung mapapansin nyo, yung channel fader ng vocal at saka channel fader ng music, pareho lang silang nasa unity. Pero ang labas sa main output, mas malakas ang music. Kaya ang gagawin ng technician, for example, ako ang technician, i-adjust natin ang volume nitong music. Patugtugin uli natin. Pwedeng mababa, pwedeng mataas. Tandaan natin, lumalabas yung volume niya dito sa main out sa alto speaker. Ngayon, itong setup natin ngayon, basic lang. Isang fader ng vocal, isang fader ng music. Kaya pagka nag-adjust yung sound technician, walang problema. Paisa-isa lang na ganon. Baligtarin natin naman ang senaryo. Ibababa ko itong music. Baligtarin natin. Hello, hello, test. Ang malakas ngayon itong vocal. Kaya pwede din nating ibaba ito. Hello, nawawala. Taas natin yung vocal. Hello. Hello. Okay, nakuha nyo na yung point doon, patayin kong music. Yung sound technician, madaling mag-adjust ng mga volume ng input source pagkatig isang fader lang. I-demonstrate natin ngayon kung kailan gagamitin yung grouping. Konting overview muna tayo sa paggamit ng grouping. Pagka ginamit natin ng grouping sa blending or mixing, kailangan yung audio signal source multiple. Kailangan more than one at saka similar in nature. Ibig sabihin, pare-parehas kung anong pinanggagalingan ng audio signal. For example, backup singer o kaya mga gitara or snare drum.
For example, itong mixer ko, ito isa lang ang fader nito kasi group 1 and 2 lang yan eh. Meron kayong makikita minsan group 3, 4, and group 5, 6. Itong group 1 to, pwede natin gamitin sa backup singer. Yung group 3 and 4, pwede sa gitara. Yung group 5 and 6, pwede sa snare drum. Kailangan pare-parehas. At saka yung numbering niya, yung even number, nakatarget yung sa right channel. Kunyari, group 2, 4, 6, 8. Right channel ang target noon. Yung odd number, sa left channel naman, yung 1, 3, 5, and 7. Patayin muna natin yung mga switch. Mag-start tayo from scratch. Okay, mag-create tayo ng scenario ngayon. Kunyari, itong channel 1, 2, 4, gagamitin ng mga backup singers. So, 4 na singer yan. Bawat quality ng boses ng singer, magkakaiba yan eh. Merong high pitch, low pitch. Meron naman yung equalization nila, iba din. Iba gusto nila mas mataas yung treble or yung bass, ganon. So, pagka in-adjust yan, tinitimpla ng sound technician yung pinakamagandang blending na labas ng 4 na singer. Yung configuration nitong channel fader magkakaiba. For example lang ito maaring ganito ang labas niya. Kung mapapansin nyo, iba-ibang position ng fader. Inakma yan dun sa quality ng boses ng mga singer. Tandaan nyo, collectively, itong volume nitong 4 na to, lalabas sa main output. So, maganda na ang blending. Paano kung kailangan i-adjust yung volume nito? 4 yan. Kanina, yung una nating example, isa lang ang fader, kaya madaling mag-adjust. Ito, 4 ito eh. Pagka ginalo natin yung isa dyan, sira na yung blending yan. Dito papasok yung advantage ng grouping. Okay, for the purpose ng demonstration lang, i-on natin itong mga vocal. Itong 3, kahit walang microphone, i-on na din natin. Okay. Kaya ang gagawin natin dyan, i-isolate natin yan para humiwalay sa music. Ang gagawin natin dyan, i-press natin itong gray na button para pumunta yung sound dito sa group fader. I-press din natin itong on. Subukan natin itaas ito, pero wala pang lalabas na sound yan. Hello, test, hello. Wala. Dahil hindi pa siya nakatarget dito sa main output. Ngayon, para lumabas yung sound ng vocal sa main output, kailangan nakapress ito stereo. At kailangan itataas din itong main output, kaya kailangan naka-on yan. Hello, hello. Okay, wala, diba? Kailangan itaas natin to. Hello, 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 ayun. Hello. Lagay uli natin yung effect, i-on din natin itong return. I-target din natin ito sa group fader. Hello, 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 hello. Test 1. Hello. Hello. Ayan. Baba lang natin to para walang feedback. Okay, tandaan nyo, naka-isolate na yung vocal natin kasama yung sound effect processor. Kaya pwede tayong mag-adjust dito ng vocal lang. Lagyan ngayon natin ng music. I-on natin yung 7 and 8, nandiyan yung music. Stereo pa rin ang target natin kasi hindi natin kailangan i-isolate itong music. Kaya pag pinress natin itong stereo, direkta dito sa main output yan. Kaya magmimix na uli yung vocal at saka yung music. Ibaba ko lang itong main output, baka mapalakas ang tunog ng music. Start natin ngayon. Itaas natin itong fader ng channel 7, 8.
magsasalita ako ngayon parang kumakanta kunyari. Hello, test, hello. Itataas ko to. Hello, hello, test, 1, hello, hello. Narinig nyo? Hello, 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 hello. Okay, kaya yung senaryo kanina na i-adjust mo to at the same time, dito nyo na lang i-adjust. Hello, 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 hello. Hello, nawawala. Hello, hello. Hello, 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 hello. Okay, na-isolate natin. Kaya, imbis na galawin mo itong apat na to, at the same time, ito lang ang tinataas. Kung ang music naman ang i-adjust mo, walang problema kasi isa lang ang fader niya eh. Ilagay natin yung music. Nawawala yung music, taasan natin, meron. Yan ang purpose ng grouping para may adjust mo collectively maraming input source. Isang fader lang ang gagalawin mo. Hello, hello, taas ko ulit. Hello, 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 hello. Okay? Punta tayo ngayon kung paano gamitin yung group out jack. Okay, pinatay ko lahat yung mga switch at saka yung mga malilit na button. Inangat ko din lahat para start tayo from scratch. Ngayon, itong group out jack, pwede nyong gamiting separate output ito. For example, meron kayong active speaker na i-connecta. Pero naubusan kayo ng output, pwede nyong ilagay dito. Kahit subwoofer, pwede dyan. Or kung gusto nyong mag-isolate ng isa pang sound system na gagamitan nyo ng external sound effect processor, pwede dyan. O kaya maglalagay kayo ng equalizer sa sound system, isolated, pwede dito. Yan ang gagamitin natin ngayon na purpose. Kaya yung pinakita kong system sa inyo kanina, yung merong EV speaker, i-connecta na natin dito sa mixer. Yan, nakakonekta na ngayon yung separate system natin kanina dito sa mixer. Itong demonstration natin para sa group out jack, music na lang ang gagamitin natin. Dahil yung application nito, pares din naman kung vocal lang gagamitin. So, una natin gagawin, i-on natin itong channel 7, 8. Tapos yung routing button, press natin itong gray para mag-route siya dito sa group fader. Ilagay natin sa Unity itong fader. Tapos itong group fader, i-on din natin. Patugtog tayo ngayon, dapat may lalabas na signal papunta sa EV speaker. Taas natin yung group fader. Ayan, meron o. Patayin natin muna itong music. Paano kung gusto nyo palabasin dito sa main output yung music din para kung ang purpose nyo lumakas o kaya meron kayong separate setup sa isang room. Dalawang paraan yan. I-on muna natin itong main output. Lagay natin yung music. Pataas natin, walang lumalabas. Lumalabas lang siya dito sa EB. Okay. Ngayon, para lumabas siya sa main output, sa alto speaker, ito ang isang paraan. I-press nyo itong stereo ng group fader, pero kontrolado nito yung main signal nito. Kaya pag tinaas mo to, wala pa rin, kailangan nakaangat ito. Dito pa lang magkakaroon nito. Ayan lumalakas Yung malakas niyan sa alto speaker lumalabas. Baba natin. Okay. Pero pagka binaba natin itong group out, mawawala na siya. Okay?
Ngayon, para magkaroon ng talagang totally independent control ito, may isang paraan. Iangat muna natin itong stereo. Ang i-press natin, yung source. So, press din natin itong stereo nitong 7 and 8 channel. Kaya pag inangat natin yan, dedirect siya dun dito sa main yan eh. At the same time, itong gray, diretso dito. So, iangat natin yung music ulit. Ayan. Sa alto speaker lumalabas yan. Baba natin ito, sa EB naman. Pwede natin pagsabayin ngayon. Okay? Sana meron kayong konting natutuhan sa ibinahagi ko ngayon. Salamat and thank you sa panonood ninyo.